Nung nakaraan ay binigyan natin ng reaksyon ang video ni Chichester patungkol sa doktrinang Trinity. At ngayon, gawa natin ng part 2 at sasagutin natin isa-isa ang kanyang mga argumento laban sa pananampalatayang ito. Panoorin po natin ulit ang kanyang video. Naniniwala po ba kayo sa Trinity? Hindi. Kasi binasa ko Quran, wala yun eh. Siya lang ang Diyos sa Quran, Allah lang eh. Binasa ko Biblia, wala rin yun eh. Ang nakasulat sa Biblia, Godhead, hindi Trinity. Yung Trinity, doktrinang Katoliko yan. Na ang nakasulat sa doktrinang Katoliko, 3, tapos wala daw pagkakaungusan. Hindi totoo yun. Yung ama, mas mataas yung kaysa sa anak. Kasi ang nakasulat, general principle, yung nagsusugo, mas mataas yun kaysa sa isinusugo. So ngayon, hindi pantay-pantay yung 3. Hindi totoo Trinity. Hindi totoo Trinity. Iyon ang sagot ko. Next question. Una, ang Quran ay iba po ang turo kaysa turo ng Biblia. At ang Diyos ng Quran ay hindi po gaya sa Diyos ng Biblia. At ang Kristo ng Quran o ng Islam ay hindi po ang Kristo ng Biblia. Kaya hindi pwedeng gamitin ng taong ito ang pananampalatayang Islam upang pamalian ang pananampalataya ng mga Kristiyano pagdating sa doktrinang Trinity. Dahil bago pa dumating ang pananampalatayang Islam, umiiral na ang pananampalatayang Kristyanismo sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo at doktrinang Trinidad. At yan mismo ang sabi ni Allah, kinonfirm niya sa Surah An-Nisa, Ayah 171, na ang pananampalataya ng mga Kristiyano ay Trinidad na Diyos. Pangalawa, ang doktrinang Trinidad ay hindi po doktrina ng mga Romano Katoliko, kundi ito ay katuruan ng Biblia. At ito ay unang ginamit ni Theophilus of Antioch sa terminology ng Greek na Trias, na tumutukoy sa Trinity sa pag-iiral ng Diyos sa 3 persona, bagamat nanatili sa pagiging iisang Diyos. At ito na may pinalawak ni Tertullian sa terminong Trinitas, sa Latin term, na ngayon tinawag natin sa Ingles na Trinity. Kaya ito po ay hindi doktrina ng Romano Katoliko, kundi ito ay katuruan ng Biblia na binigyan lamang ng termino upang tukuyin mismo ang pag-iiral ng Diyos sa 3 persona, bagamat nanatili sa pagiging iisang Diyos. Dahil si Theophilus of Antioch at si Tertullian ay hindi naman sila miyembro ng Romano Katoliko. Sila ay bunga ng mga sinaunang Kristiyano, bunga ng mga apostol sa kailang pagpabagal sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kung maalala niyo po, sa Acts chapter 11, dito po tinawag una ang mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo na Kristiyano sa lugar ng Antioch. At dito po nagsimula o dito po nanggaling si Theophilus na siyang pinagmulan ng salitang Trinity or Trias sa salitang Greek. Sapagkat hindi natin maitatanggi na ang Panginoong Hesukristo, ang Ama at ang Espiritu ay kinikilalang tagapaglikha sa loob ng Biblia. Wala naman pong ibang tagapaglikha kundi ang nag-iisang Diyos lamang. Kaya speaking of Godhead, ang Godhead po ay tumutukoy sa Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay. At ang Godhead na salita ay ginamit pumapatungkol sa Panginoong Hesukristo. Yan ang sabi ni Apostol Pablo sa Colossians chapter 1 verse 17, na sa Kanya namumuhay or puspos ang pagka-Diyos. Kaya ang salitang Godhead ay tumutukoy din mismo sa Panginoong Hesukristo. Kaya kung ang Godhead ay apply sa Panginoong Hesukristo, walang ibang paraan upang i-reconcile ang pananampalataya na ang 3 personang ito ay umiiral sa iisang pagka-Diyos. Yan ay pangatlo natin. Ang pang-apat naman po natin, kung bakit sinabi ng Biblia na mas dakila nga Ama kaysa Panginoong Hesukristo, yun ay dahil tumutukoy iyon sa kanilang tungkulin o sa kanilang rule. Pero pagdating po sa pagka-Diyos, sila po ay pantay, co-equal. Hindi po mas mababa ang pagka-Diyos ni Kristo at mas mataas ang pagka-Diyos ng Ama. Pero pagdating sa tungkulin, si Kristo po ay nagpakababa at nagsubmit sa authority ng Ama. Kaya nga po sinugo ang Panginoong Hesukristo ng Ama upang maipako sa krus para sa ating mga kasalanan. At malinaw din po sa aklat ng Filipos na hindi ninais ng Panginoong Hesukristo ang maging kapantay ng Diyos, bagkus siya ay
nagpakababa, mas piniling mag-anyong tao upang maipako sa krus para sa ating mga kasalanan. Maaring sa tungkulin ay mas mataas ang Ama kaysa Panginoong Hesukristo, pero sa pagka-Diyos po ay wala pong mababa sa kanila, wala pong mataas, sapagkat sinabi mismo ng Panginoong Hesukristo, ako at ang Ama ay iisa. Ang tinutukoy po niya ay ang kanilang pagka-Diyos. Hindi po imposible sa Diyos ang umiiral sa tatlong persona bagamat nanatili sa pagiging iisang Diyos, sapagkat ang tao nga din po ay umiiral sa tatlong aspeto. Umiiral ang ating katawang lupa, umiiral ang ating kaluluwa, at umiiral ang ating espiritu. Tayo ay umiiral sa tatlong aspeto bagamat nanatili sa pagiging isang tao. Paano pa kaya ang Diyos na lumalang sa atin? Na siya ang umakda sa ating buhay, siya ang lumalang ng lahat ng mga bagay, wala ba siyang kakayahan na umiiral sa tatlong persona bagamat nanatili sa pagiging iisang Diyos? Kaya nga po, sa paglalang pa lang ng Diyos sa sanlibutan, ipinapakita na niya ang kanyang pluralidad. Sa Genesis chapter 1 verse 26, sinabi ng Diyos, "Let us make man in our image after our likeness." Malinaw po yan na sa unang chapter pa lang, verse 26, ipinapakita na ng Diyos ang kanyang pluralidad. Kaya hindi na dapat mahirap sa atin unawain na ang Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay ay umiiral higit sa isang persona. At yun ay tinatawag natin na Trinidad, siya ay umiiral sa tatlong persona na nanatili sa pagiging iisang Diyos. Sapagkat wala pong ibang terminong dapat gamitin dyan, kundi ang salitang Trinidad, Trinitas, or Trias.